We maintain the position of the department that as of this date, we have not seen a copy. Wala pang natanggap o nakitang kopya ang Department of Justice hinggil sa umuugong na International Criminal Court o ICC arrest warrant laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Ayon kay Prosecutor General Richard Anthony Fadulion, bahagi ng proseso na dumaan muna ito sa Department of Foreign Affairs at Philippine Center on Transnational Crime o PCTC bago ipaalam sa DOJ. Kamakailan ay sinabi ni dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque na mayroon na umanong inilabas na warrant of arrest ang ICC. Ngunit ayon kay Fadulion, hindi nila alam kung paano ito nakumpirma ni Roque dahil hindi naman siya kasama o parte sa bibigyan ng kopya ng warrant. Ang nalalaman ko rin lang is base doon sa yung huling post ni Mr. Harry Roque na alam daw niya, confirmed niya na may lumabas na ng warrant of arrest. Tiniyak ng DOJ na susundin nila ang proseso ng batas. Sa paniniwala ni Fadulion, mas maigi para sa DOJ na hintayin muna ang desisyon ng Korte Suprema sa inihaing petisyon ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at mismong ni Senator Bato na kumukwestiyon sa pag-aresto at pag-turnover sa dating presidente sa ICC. Dagdag pa ng opisyal, dapat na maingat ang DOJ at kapag may resolusyon na ang Korte, ay alam na nila kung ano ang tamang gagawin. Ang posisyon po ng department is that siguro mas maigi na ang Supreme Court ang magdesisyon kasi during the time of the arrest of the former president, there were no petitions which were still pending before the Supreme Court. Samantala, iginagalang naman ng kampo ni Senator De La Rosa ang posisyon ng DOJ na hintayin ang desisyon ng Supreme Court lalo na at may question sa otoridad ng ehekutibo kaugnay ng anumang hakbang patungkol sa ICC. Hanggat wala anyang malinaw at pinal na desisyon ang hukuman anumang hakbang hinggil sa ICC warrant, partikular laban kay Senator De La Rosa, ay dapat na ipagpaliban muna para maiwasan ang paglabag sa saligang batas at prinsipyo ng separation of powers. Binigyang diin ng kampo ng Senator De La Rosa na sa huli ang Korte Suprema ang masusunod sa bagay na ito at mahalaga ang paggalang sa judicial process sa pagtataguyod ng rule of law. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko, ang aming pinahahalagahan.